ganun sa paglingkod sa ating mga Panginoon. May mga kautusan ng Diyos sa atin, mga minamahal. Hindi nagtatapos dyan na tayo po'y sumunod. Sumunod sa kabanalan, pagdalo, pagbibigay. Ang titignan dyan ng Diyos kung maayos mong isinagawa ang kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Lalo magsabi ng praise the Lord. Lalo magsabi ng hallelujah. Kaya nga inuulit ko po mga minamahal, totoo ang Diyos natin mapagpala, subalit bago kanya pagpalain, meron siyang ipapagawa. At yung ipapagawa niya sa iyo, titignan niya kung paano mong gagawin ng may kaayusan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Kaya si Abraham, nakapasa sa pagpapala, nakapasa sa pangako, dahil maayos niyang isinagawa, bagamat masakit, bagamat hindi basta-bastang pagsubok, papatayin ang anak, subalit iniayos niya yung gatong. Iniayos niya ang gatong para doon nakita ng Diyos yung pagsunod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Dito po mga minamahal, sa panahon ni Elijah o Elias, mga minamahal, alam po natin ang kaganapang ito, mga minamahal, sa panahon ni Akab, na hari, mga minamahal, na kung sa Samaria, mga minamahal, matinding pagsubok, tagtuyot, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya hindi lamang po kung baka wala pong bantay yung gate, may mga bata po ron. Praise tatakbuhan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Lalo magsabi ng praise the Lord. Lalo magsabi ng hallelujah. Purihin natin ang ating mala Panginoon. Paligsahan sa bundok ng Carmelio, mga minamahal, na kung saan mga minamahal, kalaban ni Elias na propeta ng Diyos, 450 katao ng propeta ni Baal. Marami sila, mga minamahal. Subalit si Elias ay natirang propeta ng Diyos. Hinamon niya ang mga propeta ni Baal na 450 katao, mga minamahal, na sila'y maghandog ng baka, both side. Sila'y maghahandog at si Elias ay maghahandog din, mga minamahal. Sinabi ni Elias, dahil marami kayo mauna. Kung sinong didinggin ng Diyos, tutugon sa pamagitan ng apoy, ang kanilang panalangin ang tinugon. At ang Diyos nila ang dapat paglingkuran. Mga minamahal, ginawa nila hanggang sa hapon, subali walang kahit isang tinig, walang tumugon na Diyos sa kanila. Ang sabi ni Elias o ni Elijah, mga minanapropeta ng Diyos, bago ang pagtugon sa panalangin, meron ka munang isa sa ayos. Ganon din ang ginawa ni Propeta Elias. Ang sabi ng Biblia ating basahin sa unang Hari 18, 30 hanggang 33, italumpon sa 36 hanggang sa 38. Kaya po ating basahin. Sulat sa unang Hari 18:30 hanggang 33, talon sa 36 hanggang sa 38. At sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At ang buong bayan ay lumapit sa kanya at kanyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak. At kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob na nasa kanya. Ang salita ng Panginoon ay dumating na nga sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan. At sa pamamagitan ng bato'y kanyang itinayo ang dambana sa pangalan ng Panginoon at kanyang nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana na ang laki ay kasisidlan ng 2 takal na binhi. At kanyang inilagay ang kahoy na maayos at kinatay ang baka at ipinatong sa kahoy. At kanyang sinabi, punuin ninyo ang 4 na tapayan ng tubig at ibuhos ninyo sa handog na susunugin at sa kahoy. Sa 36 hanggang 38. At nangyari sa oras na paghandog ng alay sa hapon, na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon na Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng mga bagay na ito sa iyong salita. Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong papagpanumbalik ang kanilang mga puso na magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na susunugin at ang tubig at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok ay hinimuran ang tubig na nasa hukay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon, malakas at buhay na palakpak para sa ating pinakamamala Panginoon. Bago sa pagtugon ng panalangin, mga minamahal, may pagsasaayos. Amen? Hindi tulad ng ginawa ng mga propeta ni Baal, na basta lang sila nagsisamba-samba,
nagdaanak ng dugo, subalit walang tumugon sa kanila sapagkat patay sa harap ng ating mahal na Panginoon at ang kanilang pinaglilingkuran wala sa ayos sa harap ng ating mahal na Panginoon, patay din na Diyos, mga minamahal. Subalit si Elias, ang kanyang pinaglilingkuran, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong iniayos, mga minamahal ni Elias, bago siya tugunin ang ating mabait na Diyos? Yung dambana. Inayos ni Elias ang dambana ng ating mahal na Panginoon na nabagsak. At ang sabi pa ng Biblia, mga minamahal, inilagay din niya ang mga kahoy na maayos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pagka hindi talaga maayos, mga minamahal, gusto mo na ang panalangin mo, tugunin ang ating mabait na Diyos. Pero hindi naging maayos ang pagkipag-ugnayan mo sa ating mahal na Panginoon, hindi tutugon ng Diyos. Hindi yan nalalayo na kapag tayo po'y tumatawag sa mahal na Panginoon, katulad ni Elias, na dumalangin na maglaglag ng apoy, sa ating panahon, dumadalangin tayo na ating madama ang presensya ng Diyos bilang tanda na ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Hindi basta-basta? Ipadama ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na spirito sa atin, ibuhos sa kanyang matamis na presensya pag hindi maayos ang ating paglilingkod at pagkipag-ugnayan sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kinakailangan maayos ang isipan mo. Pag dumalo ka, nakasentro sa espiritual, ang puso mo maayos din, ang iyong mga gawa, yung kilos, pananalita, pag kilos, sarap naman na Panginoon, maayos din, pag nagpuri sa Kanya, mga minamahal, hindi po pwedeng hindi mo madama ang Kanyang banal na spirito. Tutugunin at tutugunin ka ng ating mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, Kanyang inilagay ang kahoy na maayos, mga minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating paglilingkod, marami tayong dapat isaayos, mga minamahal. Isaayos ang ating pagdalo, mga minamahal. Isaayos ang ating pagsunod sa kalooban na malabas sa pamamagitan ng kabanalan. Isaayos ang pagbibigay. Isaayos ang ating pag-aayuno. Napakaraming dapat ipaayos ng ating mahal na Panginoon. Subalit kapag ginawa mo yan, ang panalangin mo, tutugunin ng ating mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang time po na yon, nangyari sa oras ng pag-aandog ng alay sa hapon. Yung kinatay ni Elias yung baka na kanyang panghandog sa mahal na Panginoon, ito'y binuhusan ng binuhusan ng tubig. At meron pang kanal na ginawa, yan po'y napuno din. Yung kahoy na inayos ni Elias at yung mga bato na 12 batong sumisimbolo sa lipi ni Jacob, mga minamahal, inayos din ni Elias, mga minamahal. Dahil nakita ng Diyos maayos lahat, siya'y tumugon sa panalangin ni Elias. Sabi niya, mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos, si Abraham, ni Isaac, Diyos ni Israel. Pakilala ka na ikaw lang ang dapat paglingkuran. Pakilala ka na ako lang ang pinili mong propeta na dapat nilang sampalatayanan upang ikaw ay kanilang paglingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, nang magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog, nasusunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok, hinimuran ang tubig na nasa hukay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang paglaglag ng apoy mula sa langit ay tanda ng katugunan sa panalangin ni Elias dahil maayos ang kanyang panalangin sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo magsabi ng praise the Lord. Lalo magsabi ng hallelujah. Sabi ko nga sa mga preso, sa ating mga beloved inmates, pag tayo po nasa jail, hindi masaya, hindi po masama na kapag kayo po'y sumasabay din sa amin, nagpa-praise the Lord din, nag-amen, hallelujah, pero siguraduhin lang po natin na maayos ang ating puso. Baka kasi yung iba, kadahilan lang natin, kaya ko itong biru-biruin. Mag-praise the Lord din ako, mag-amen, hallelujah, para ipakita sa aking mga kasama, kaya ko silang biru-biruin. Pero sabi ko nga, ang Diyos namin ay buhay. Ang Diyos namin hindi na pabibiro. Amen? Pag seryoso ka, seryoso rin ang Diyos. Pag gusto mo na pagpapala, pagpapalain ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo magsabi ng praise the Lord. Lalo magsabi ng hallelujah. Unang Korinto 14:40. Kaya hindi po ating basahin. Unang Korinto 14:40. Ito pong pagkasabi. Dapat gawin ninyong mga karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Sabi nga ng Biblia, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Kaya maraming mga Kristiyano talagang ginagamit ang karapatan na sumunod o hindi. Subalit siguraduhin lamang po natin bilang anak ng Diyos, mga minamahal, na yung karapatan po na yan natin, magamit natin ng may kaayusan sa harap ng ating malapang Panginoon. Amen? Lalo magsabi ng praise the Lord. Pagsasaayos sa paglilingkod. Review po natin yung mga patutuo ng ating mga kapatiran kung paano lang isinaayos ang kanilang buhay sa paglingkod sa ating malapang Panginoon. Katulad ng patutuo ng ating beloved Sister Joylyn de los Reyes, mga minamahal. Apply siya ng apply para sa trabaho. Gastos dito, gastos doon, para lang matanggap sa trabaho. Subalit ng time po na yon, wala pa sa kaayusan ng kanyang paglilingkod, ayon sa kanyang patutuo. Napababayaan niya ang paglilingkod sa ating malapang Panginoon. Lumalakad siya dito at doon, mag-apply ng trabaho, wala siyang kabanalan. Lagi lamang po siyang nakapantalon, mga minamahal. Bigo po siya sa kanyang pag-apply. Napaisip siya na ipag-ugnayan sa Malapanginoon. Malapanginoon, kung kinakailangan, unahin ko ang iyong kalooban, gagawin ko. Inuna niya ang kalooban ng Diyos, sinaayos niya ang kanyang paglilingkod sa ating pinakamamalaPanginoon. Dumalo ng 3 beses, nagtapat sa Malapanginoon, sumunod sa kabanalan. Yung hindi niya inaasahan na trabaho, yun pa yung tumawag sa kanya. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking noon, lalo magsabi ng praise the Lord. At ang sabi sa kanya sa interview, dahil nang malaman siya ay Kristiyano, taga Jesus Crusade International Ministry, sabihin mo na lang lahat ng patungkol sa inyong gawain. Yan na ang interview mo. Pabor pa sa kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking noon. Sa panahong hindi pa maayos sa kanyang paglilingkod, bigo siya sa kanyang pag-apply. Subalit nang isinaayos niya ang kanyang paglilingkod, ang pagpapala ang lumapit sa kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking noon. Beloved Brother Gil Gomez, mga minamahal, ang kanyang patutuo about sa giving. Na kung saan, paano niya isinaayos ang kanyang paglilingkod sa pamagitan sa pagbibigay. For promotion na po dapat ang ating mga kapatid. Another rank sa trabaho niya. Mga minamahal, ang sabi niya bilang tao, sa laman, nagkaroon na siya ng pagdaramdam sa kanilang company. Bakit? Sapagat napag-iiwanan na siya ng mas junior sa kanya. Yung mga, siya pa nauna, mas naunahan pa siya. Mga minamahal, mas nauna pang ma-promote yung mga baguhan kaysa sa kanya, mga minamahal. Yung mga mas tinuturuan niya lamang po, mga minamahal. Kaya bilang tao sa laman, sabi niya, siya nagkaroon na ng pagdaramdam sa kanilang company. Subalit siya'y nakipag-ugnayan sa Malapanginoon at ipiniisip sa kanya ang patungkol sa pagbibigay. Ang sabi niya, Malapanginoon, kung sa pamagitan ng pagbibigay, ako'y nagkulang sa iyo. Sa pag-uwi ko, isasaayos ko yan. Susundin ko ang tamang pamantayan ng pagbibigay ng 10 bahagi at mga handog. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaPanginoon. Bakit yun ang ipinaisip sa kanya? Dahil sa panahon na yun, mga minamahal, hindi pa po siya nagbibigay ng ayon sa pamantayan ng Diyos. Hindi, sa madaling sabi, kung magbigay man siya, mga Diyos lamang po nakakalam. Maaring kung tithes lang. Maaring kung handog lang. Kaya ang Diyos nagpaisip sa kanya, dahil dito, anak. Dahil dito, hindi mo pa isinaayos. Isaayos mo, para ang buhay mo, isaayos ko din. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaPanginoon. Isinaayos ba ng Diyos ng kanyang sundin na pagbibigay sa tamang pamantayan ng 10 bahagi at handog? Nangako pa lamang siya, pag-uwi ko, isasaayos kong sundin ang pagbibigay ng pamantayan ng 10 bahagi at handog. Nangako pa lang, mga minamahal, nagparamdam na ang pagpapala. Tumawag sa kanya ang kanyang company for promotion. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Hindi lamang po promotion, increase of salary pa. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Lalo magsabi ng praise the Lord. Beloved preacher, Brother Mer Navarro, beloved Sister Mer Navarro, mga minasakalang patutuo, sa pagbubuntis ng kanyang beloved wife, mga minamahal, na kung sa panahong hindi pa nila isinaayos ang kanilang paglilingkod. Sabi sa kanilang doktor, pag check up, bawal kang mapuyat, hindi nag-overnight, bawal kang magutom, dapat lahat kainin mo, pabor sa iyong baby, hindi nag-aayuno. Maraming sinuway sa kalooban ng Malapanginoon, subalit sa panahon na siya'y
Ipinanganak ang kanyang anak na panganay, ito po ay nasasarian, mga minamahal. Subalit, sa pangalawang pagkakataon, hindi na dapat siya magbuntis. Dahil sabi ng doktor, mga minamahal, mahihirapan na siya. Subalit, mga minamahal, nagdalang tao muli ang kanyang beloved wife, mga minamahal. Sila'y nakipag-ugnayan sa Malapanginoon. Ang sabi nila, Diyos kang buhay, Malapanginoon. Kung kinakailangan, isaayos namin ang aming paglilingkod sa iyo. Turuan mo kami, gabayan mo kami, Malapanginoon. Kanilang isinaayos, dati-rati hindi pwede magpuyat, nag-overnight kahit buntis ang kanyang beloved wife. Dati-rati hindi pwedeng magutom, naglalaan din ng pag-aayuno, mga minamahal. Twist sa turong doktor, mga minamahal. Subalit anong ginawa ng Diyos na isinaayos nila ang kanilang paglilingkod, mga minamahal. Nang siya'y mga anak, mga minamahal, imposible na maging normal. Subalit ito po'y naging normal sa pangalan ng ating mga Panginoon. Mas malaki o kalang second baby, mga minamahal, pero dahil kanilang isinaayos sa kanilang paglilingkod, inaayos din ng Diyos ang kanilang pagpapala na kalaan para sa kanila sa pangalan ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaPanginoon, lalo magsabing praise the Lord, lalo magsabing hallelujah. Kaya nga po mga minamahal, pagsasaayos sa paglilingkod, mga minamahal. Galit ba ang Diyos kapag ka ang Kristiyano ay walang kaayusan sa paglilingkod, mga minamahal? Hindi lang galit, disappointed pa sa atin, nawawalan pa ng gana sa atin, mga minamahal. Dahil ko napapakinggan namin pong beloved co-worker, Brother Reggie, kapag ka meron siya nakaka-encounter na tao o sino man na hindi nagampanan na maayos yung gampanin, wala sa ayos. Lagi niya nababanggit yun, kaya pinaisip sa akin Malapanginoon na yung word na wala sa ayos, mga minamahal. Sabihin, kung bilang tao sa atin, mga minamahal, pag wala sa ayos o wala sa kayusan ng isang bagay na ginagawa, hindi katanggap-tanggap sa atin, how much more sa ating Malapanginoon? Amen? Lalo mong sabi, praise the Lord. Kaya kinakailangan talaga ng may pagsasaayos sa ating paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaPanginoon. Balikan po natin, mga minamahal, sa Aklat ng mga Hukom 7, 4 hanggang sa 7, mga minamahal, kaindi. Mga Hukom 7:4 hanggang 7. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan ay totoong marami pa. Palasungin mo sila sa tubig, at do'y aking susubukin sila sa iyo. At mangyayari na sino mang aking sabihin sa iyo, ito'y sumama sa iyo. Yaon sumama sa iyo, at sino mang sabihin ko sa iyo, ito'y huwag sumama sa iyo, huwag sumama sa iyo. Sa gayo'y kanyang inilusong ang bayan sa tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat humimod sa tubig ng kanyang dila, gaya ng paghimod ng aso, ay iyong ihiwalay. Gayon din ang bawat yumukong lumuhod upang uminom. At ang bilang ng mga humimod na inilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki. Ngunit ang buong labis ng bayan ay yumukong lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod ay ililigtas ko kayo. At ibibigay ko ang mga Madyanita sa inyong kamay at pabayaan mong ang buong bayan ay yumaon, bawat isa sa kani-kaniyang dako. Amen. Purihin ang ating pinakamamalaPanginoon, palakpakan po natin ang ating pinakamamalaPanginoon. Ito po sa panahon po ni Gideon, mga minamahal, na kung saan ang mga anak ng Diyos sa harap sa malaking pakikipagbaka sa 3 malalaking bansa na halos malabuhangin sa dagat ang bilang, hindi nila kakayanin. Ang bilang sa panahon na yun ng mga Israelita, 32,000. Kung tutusin, parang marami na. Amen? 32,000. Ang dami na. Pero sabi ng Malapanginoon, hindi ako nalulugod sa bilang niya yan, sa dami nyo. Dahil kung palabanin ko kayo, talo pa rin kayo. Pero Malapanginoon, mapanubok, mga minamahal, nasa kayusan. Sabi niya ng una, lahat ng matatakutin dyan, palayasin mo na. Hindi lang basta natatakot, nanginginig. Sa malaking pagsubok na ito, palayasin mo. Ayaw ng Malapanginoon ng Kristiyano na takot sa pagsubok. Ayaw ng Malapanginoon na tatakot, manampalataya, magtiwala sa Kanya. Ayaw yan ng Malapanginoon dahil yan ay tanda ng kawalang kaayusan. Naglilingkod ka sa Diyos, ang Diyos ay kaayusan, kaya niya lahat ng gawin ng bagay para sa iyo, basta't magtiwala ka sa Kanya. Pag di mo ginawa, ayaw yan ng ating Malapanginoon. Kaya sabi ng Malapanginoon, lahat ng mga natatakot dyan sa bilang na 32,000 na mga Israelita, palayasin mo sapagkat maging sagabal pa sila.
22,000, naalis, lahat yun, takot. Ayaw makipagbaka, ayaw magtiwala sa malapit na kaya silang pagtagumpayin, lumayas. Naiwan, mga minamahal, 10,000. Mga minasabi ng Panginoon, sa bilang na yan, napakarami pa para ibigay ko ang inyong kalaban sa inyong kamay para kayo aking pagtagumpayin. Sinubok ng Panginoon ang kaayusan. Ang sabi ng Panginoon, paparunin mo sila sa tubig. Lahat ng uminom na parang aso. At ang uminom na ilagay ang tubig sa kalang kamay ng may kaayusan, pipiliin ko. Ang sinumang itabi, sabihin kong sayo, sumama sa iyo, ay sayo. Ang sinumang sabihin kong wag sa iyo sumama, wag silang sumama. At ang naiwan, mga minamahal, ang 9,700 ang uminom sa tubig na parang aso, sabi ng Panginoon, paalisin mo rin. Subalit ang uminom na may kaayusan, gamit ang kanilang mga kamay, sila'y sumama sa iyo at ang bilang na yan ay 300 katao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon, lalo magsabi ng praise the Lord, lalo magsabi ng hallelujah. Sabi ng Panginoon, sa bilang na yan, ibibigay ko sa inyo ang pagtatagumpay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Nagpapakita lamang po na ang bawat bersikulong ito, mga minamahal, gusto ng Panginoon, lumakad tayo na may kaayusan sa paglilingkod. Dahil ang pagtatagumpay, pagliligtas at pagpapala, nakasalalay, mga minamahal, sa maayos na ating paglilingkod sa Kanya. May mga dapat alisin at may mga dapat panatiliin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo magsabi ng praise the Lord. Basahin po na natin, mga minamahal. 2 Tesalonica 3, 6-7, italon po natin sa 11. Pakihanda na po natin ang huling talata ng Isaiah. Kindly. Pangalawang Tesalonica 3, 6-7, talon sa 11. Ito pong pagkasabi, aming iniuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sapagkat kayo rin ang mga nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nang-ugali ng walang kaayusan sa inyo. Talon sa 11, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad na walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga pakialam sa mga bagay ng iba. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa talata na ating nabasa, mga minamahal, aming niutos sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, na kayo magsiwalay sa bawat kapatid na lumalakad na walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa atin. Tayo po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon sa pangaral po ng ating dearly beloved parents in the Lord. Sapagkat lahat ng utos ng mahal na Panginoon na may kaayusan itinuro sa atin. Kung paano tayo manamit na may kabanalan, sumunod sa pagbibigay, sumunod sa kabalal, sa pagdalo, pagsumikap, isinaayos ang ating paglilingkod. Na ng araw, hindi naman tayo ganito. Dati-rati, wala tayong kaayusan manamit, pero isinaayos ng Diyos. Sa lahat ng ating buhay, mananampalataya, isinaayos ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, warning sa atin, kung mayroong mga tinatawag na kapatid na hindi lumalakad ng may kaayusan, sabi ng Biblia, huwag mong samahan. Dahil magiging babalik ka bilang Kristyano sa tinatawag na kawalang kaayusan, mahahawa tayo, mga minamahal. Katulad ng kapag tayo pinasa pagkakatipon, mga minamahal, hindi lahat ng Kristyano ang pananampalataya mainit. Mga minamahal, mayroon din mga Kristyano na kung kailan preaching time, mga minamahal, kung kailan preaching time, mas pinipili pang mag-break. Amen? Mahaba yung panahon ng oras na mag-break, pinili pa yung preaching time. Sabi nga sa pangarang ating malapaso, beloved Mama Dear, pag tumatayo, mga minamahal, tayo po'y darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Lagit-lagi yan. Binabanggit, i-review nyo po ang pangarang ating beloved Mama Dear, bago tawagin ang ating malapastor, tayo po'y darako, mga minamahal, sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na pagkakatipon. Mahalaga ang pagbibigay, mahalaga ang kabanalan, mahalaga ang pag-ayuno, mahalaga ang pagdalo, subalit lahat ng kahalagaan ng yan, hindi natin malalaman kundi sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Mas pinipili pa. Pwede naman mag-pray sa panahon ng habang
may pagpupuri, nakapaglaan ka ng pagpupuri, break ka sandali, balik ka kagad. Kung talagang physical body, hindi talaga kaya, okay lang. Pero may mga Kristiyano, mas pinili pa, preaching time. Mag-break, di lang basta mag-break, makipagkwentuhan. Natapos ang pangaral, nandun pa rin sitwasyon. Ang mga minamahal, sabi ng Biblia, nalalagay sa kawalang kaayusan. Mga minamahal, praise the Lord. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, ito po'y pag-ibig sa atin ng ating malapang Panginoon para hindi po mga minamahal na maulit. Dahil may mga mga ibang Kristiyano, mga hindi naman po lahat, mga minamahal, ayaw maglingkod ng mga may kaayusan, nang dadamay pa, mga minamahal. Gusto na mayroong makausap, mga minamahal, hanggang sa matapos, ganun na lang kalang sitwasyon. Tuwing gaway, Merkules, Linggo, overnight, mga minamahal, praise the Lord, halos matapos na lang sa kwentuhan, mga minamahal, ayaw yan ng mga Panginoon, nalalagay tayo sa kawalang kaayusan ng paglilingkod. Dumalo na lang din tayo, mga minamahal, isaayos na natin ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ni Pablo, mga minamahal, na yung ayaw gumawa, wag din kumain. Hindi nalalayo sa spiritual. Yung ayaw ng pagpapagal, ayaw maglingkod na maayos, ayaw din ng pagpapala. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo magsabi ng praise the Lord. Lalo magsabi ng hallelujah. Mabilis po ang ating oras. Huling talata, pakibasa na po natin. Aklat ng Propeta Isaiah 38:1. Kaili po. Aklat na Isaiah 38:1 hanggang 5. Ito pong pagkasabi. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Isaias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan sapagkat ikaw ay mamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy ipinihit ni Isaias ang kanyang muka sa panig at nanalangin sa Panginoon. At nagsabi, idadalangin ko sa iyo, Panginoon, na inyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Isaias ay umiyak at di kawasa. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Isaias, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David, na iyong magulang aking dininig, ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Ezekias, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minanakatakda sa kamatayan. Sabi ng malapay mismo, mamamatay ka na. Dahil ikaw, lahat bilang Kristiyano, meron tayong tinatawag ng pagkukulang, mga minamahal. Subalit, mga hindi po kadahilanan po yan, mga minamahal, para itigil natin ang paglilingkod natin sa ating malapang Panginoon. Magpatuloy ka maglingkod na may kaayusan sa harap ng ating malapang Panginoon. Sabi nga ng ating malapang Panginoon sa Kanya, ayusin mo ang iyong sambayanan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Hindi po biro, mga minamahal, nakatakda sa kamatayan si Ezekias, mga minamahal. Subalit sabi niya sa ating malapang Panginoon, alalahanin mo kung paano kayo lumakad sa harap mo, sa katotohanan may dalisay na puso, gumawa na mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias, mga minamahal, ay umiyak ng di kawasa, mga minamahal. Sa ganung paraan, mga minamahal, na kanyang pagpapaalala sa harap ng ating malapang Panginoon, naalala din ng Diyos yung kanyang maayos na paglilingkod sa ating malapang Panginoon. Kaya bilang Kristiyano, mga minamahal, dumating ka man sa pagkakataon na tayo pinasa pagkukulang, pagpapabaya sa paglilingkod, ipaalala mo rin sa ating malapang Panginoon yung mga panahon na maayos din yung paglilingkod mo, pagkipag-ugnayan mo sa ating malapang Panginoon, sapagkat maaalala yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo kung ikaw man ay nasa pagpapala na, kaya ka pang dagdagan ng Diyos ng masaganang pagpapala pa. Paglubos mong maayos na isinagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, maganda ang mga awit ng ating mahal na Panginoon. Sa galang atin, hindi natin kayang maisaayos lahat ng ating paglilingkod. Kinakailangan natin, mga minamahal, ng kalinga mula sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y dumalangin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kalingain mo kami. Patubayan mo kami, tulungan mo kami. May isaayos namin ang aming paglilingkod sapagkat
walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin, mga minamahal. Tayo pong lahat ay tumayo, tumawid sa ating